May isang tiyak na sandali, isang napakaliit na bahagi ng segundo kung kailan nagpapasya ang iyong buhay pinansyal kung mananatili ka sa kinatatayuan mo ngayon o lulukso sa isang antas na halos hindi pinaniniwalaan ng karamihan na umiiral. At ang pinakakakaibang bahagi, ang pagluksong ito ay hindi nakasalalay sa anumang bibilhin mo, isang mapanganib na pamumuhunan o isang kababalaghang pagkakataon. Nakasalalay ito sa isang bagay na napakasimple, napakatahimik, na kung sasabihin ko sa iyo ngayon, marahil ay hindi ka maniniwala. Ngunit iyon mismo ang naghihiwalay sa mga nananatili sa kinatatayuan nila mula sa mga lumalawak. At nang matuklasan ko ito, habang nagtatrabaho pa bilang isang bumbero, puno ng uling at kumikita ng kaunti, napagtanto ko na lahat ng aking nauunawaan tungkol sa pera ay ganap na mali. Nakakabahala ang sandaling sa wakas ay mapagtanto mo na hindi pala pera ang problema. Parang nagising ka mula sa isang panaginip na tumagal ng maraming taon. Ginugol mo ang napakaraming oras sa pagsubok na kumita pa, mas nagsumikap, mas nagtrabaho ng matagal, kaya hindi mo na namamalayan na lumalaban ka sa maling direksyon. At iyan mismo ang nangyari sa akin habang nasa kagawaran pa ako ng pamatay sunog ng Toronto. Nakita ko ang mga tao sa paligid ko na sinasamantala ang mga pagkakataon, umuusad, lumalago, habang ako ay nanatiling nakabaon sa pakiramdam ng pagkaantala. Hindi iyon inggit, hindi iyon galit. Mayroon itong mas malalim na kahulugan, ang pakiramdam na may isang hindi nakikitang harang sa pagitan ng kung sino ako at kung sino ang gusto kong maging. At ito ang nangyayari sa karamihan ng mga tao. Naniniwala sila na pera ang ugat ng pagkabalisa, samantalang ang tunay na ugat ay ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa kanilang sariling buhay. Naramdaman mo na ba yon? Ang pakiramdam na gaano man kahirap ang iyong magtrabaho, hindi ka kailanman makatakbo ng mas mabilis kaysa sa iyong mga bayarin, iyong hindi inaasahang gastos, o ang takot na hindi makayanan. Iyan ang tunay na pasanin. Hindi ito ang balanse ng iyong bangko. Ito ang tahimik na paniniwala na ang iyong buhay pinansyal ang laging nagpapasya para sa iyo. Nang mapromote ang kasamahan ko sa halip na ako, ang unang pumasok sa aking isipan ay isang uri ng kawalan. Hindi dahil gusto ko ang posisyon, kundi dahil napagtanto kong naghihintay lang ako ng isang tao o isang bagay na magpapausad sa akin. Wala akong malinaw na pananaw para sa sarili kong buhay. Wala akong ideya kung sino ang gusto kong maging o kung saan ako patungo. At kapag hindi mo alam kung saan ka patungo, anumang landas ay makukulong ka. Ang totoo, ang pinakamalaking kulungan sa pananalapi ay hindi ang kawalan ng pera. Ito ay ang kawalan ng direksyon. Ang mga taong walang direksyon ay nagsisikap ng husto, ngunit kaunti lang ang nagiging pag-unlad. Nabubuhay sila sa pagtugon sa mga problema, krisis, hindi inaasahang pangyayari, lahat ay laging apurahan. Napansin mo na ba ito sa sarili mong buhay? Napansin mo na ba kung paano, kapag kulang ka sa kalinawan, anumang pangyayari ay makapagpaguho sa iyo? Isang butas na gulong, isang hindi inaasahang bayarin, isang pagkakamali sa trabaho, at pakiramdam mo ay gumuguho na ang lahat. Hindi ito dahil mahina ka. Ito ay dahil kung walang kalinawan, kahit ang pinakamaliit na balakid ay tila pader. Naaalala ko ang isang tiyak na araw sa istasyon ng bombero. Nasa isang tahimik kaming duty, at lahat ay nag-uusap tungkol sa hinaharap, mga plano sa karera, pag-aaral, mga layunin, mga pangarap. At nang ako na ang magsalita, wala lang talaga akong masabi. Walang sagot. Para bang ang aking kinabukasan ay isang blankong pahina, at ang pakiramdam na iyon ay nagdulot sa akin ng matinding pagkailang na kahit ngayon ay ramdam ko pa rin ang bigat ng sandaling iyon. Hindi ito kalungkutan, Nihya. Ito ang malinaw na pagkaunawa na hindi ako nakabuo ng isang panloob na pananaw na kayang gumabay sa aking mga hakbang. Ito ang puntong halos walang nakakaintindi, hindi bumubuti ang iyong buhay pinansyal kapag kumikita ka ng mas marami. Bumubuti ito kapag nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong may kakayahang kumita ng mas marami. At hindi ito isang mababaw na tulong sa sarili. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong walang kalinawan sa pagkakakilanlan ay mas malamang na tumanggap ng mas masasamang trabaho, tumanggap ng mas mabababang sahod, at manatili ng maraming taon sa mga kapaligiran na hindi nagtataguyod ng kanilang paglago. Dahil ang mga hindi nakakaalam ng kanilang nararapat, ay tinatanggap ang anumang dumating. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na natutunan ko mula sa sarili kong karanasan, ang pera ay isang bunga, hindi isang dahilan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kung mas marami silang pera, mas magkakaroon sila ng kumpiyansa. Ngunit kabaligtaran ito.
Kapag nagpatibay ka ng isang malakas, nakahanay, natukoy na panloob na pananaw, tumutugon ang pera. Nagsisimula itong dumaloy sa iyo dahil nagsisimula kang gumawa ng iba't ibang desisyon, napapansin ang mga pagkakataon na dati mong binaliwala, at higit sa lahat, tumitigil sa pagtanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat mo. At gusto kong magmuni-muni ka ng tapat ngayon, ilang pagkakataon na ang pinalampas mo dahil, sa kaibuturan, hindi ka naniwala na ikaw ang tamang tao para matanggap ang mga yon. Ilang beses mo nang naisip na subukan ang isang mas malaki, ngunit umurong ka dahil sa takot na magmukhang mapangahas. Ilang beses mo nang nakita ang isang tao na lumago at nagtaka kung bakit hindi ito nangyayari sa iyo. Ang sagot ay wala sa panlabas na mundo. Nasa maliit na espasyo iyon sa pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ang sa tingin mo ay nararapat mong maging. Ang espasyong ito ang nagpapasya sa lahat. Nagpapasya ito sa iyong kita, iyong mga pagpili, iyong tapang, iyong mga limitasyon, at iyong mga posibilidad. At iyan ang dahilan kung bakit ang iyong susunod na paglukso sa pananalapi ay hindi kailanman magmumula sa pagtaas ng sahod, isang bonus, isang kababalaghang pamumuhunan, o swerte. Nagsisimula ito sa sandaling magpasya kang hindi mo na tinatanggap ang pamumuhay ng walang kalinawan. Dahil kapag sa wakas ay nauunawaan mo na ang tunay na problema ay hindi kailanman pera, doon mismo nagsisimula ang pagbabago. Mayroong isang tahimik na pag-iisip, halos hindi napapansin, na nagpapasya kung magkano ang kikitain mo bago ka pa man magsimulang magtrabaho. Ito ay nagsisilbing emosyonal, psikolohikal, at maging pangkilos na kisam. At ang pinakakakaiba ay hindi mo napapansin kapag ito ay gumagana. Nagtatago ito sa maliliit na parirala na iyong inuulit, sa mga takot na iniiwasan mong harapin, at sa mga inaasahan mong daladala tungkol sa iyong sarili. At ito mismo ang pag-isip na nagiging sanhi upang ang dalawang tao, na may parehong talento at parehong pagsisikap, ay magkaroon ng ganap na magkaibang resulta. Nang basahin ko ang Think and Grow Rich, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko pa naranasan dati. Tila may naglagay ng salamin sa harap ko at, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko ang pagtingin sa sarili na gumabay sa akin ng maraming taon. Hindi ito maganda. Hindi ito malakas. Hindi ito makapangyarihan. Ito ay isang mahinang imahe, puno ng natutunang limitasyon, hinubob ng mga nakaraang kabiguan, kawalan ng kumpiyansa, at mga kwento na inuulit ko tungkol sa aking sarili. At hindi binago ng aklat na iyon ang aking pag-ugali, binago nito ang paraan ng pagtingin ko sa sarili. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Stanford University ang isang bagay na kahanga-hanga. Kapag ang isang tao ay naniniwala na hindi siya may kakayahan, automatiko nilang binabawasan ang kanilang antas ng pagsisikap, pagkamalikhain, inisyatiba, at maging ang kanilang kakayahang bigyang kahulugan ang mga pagkakataon. Nangangahulugan ito na nauuna ang paniniwala bago ang aksyon. Ang pinaniniwalaan mong sarili ay naglilimita o nagpapalawak sa iyong ginagawa. At ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakaraming matatalinong tao ang patuloy na kumikita ng kaunti, dahil nagsisikap sila ng husto, ngunit maliit ang tingin sa kanilang sarili. At narito ang isang punto na halos walang nangangahas umamin, karamihan sa mga tao ay hindi takot sa kabiguan, kundi sa pagsikat ng mas maliwanag kaysa sa pinaniniwalaan nilang nararapat sa kanila. Mukhang kakaiba, ngunit totoo. Kapag hindi ka naniniwala na karapat-dapat kang kumita ng mas marami, hindi ka makapaniningil ng mas malaki. Kapag hindi ka naniniwala na may kakayahan kang lumago, hindi ka susubok. Kapag hindi ka naniniwala na karapat-dapat ka sa kasaganaan, tinatanggihan mo ang mga pagkakataon ng hindi nalalaman. Ilang beses mo nang natanggap ang isang papuri, isang panukala, o isang pagkakataon, at gayon pa man ay sinabotahe mo ang iyong sarili dahil hindi ka sapat na mahusay. Ang otomatikong pag-isip na ito ay sumira na sa mas maraming karera at resulta sa pananalapi kaysa sa anumang krisis pang-ekonomiya. Dahil ito ang nagpapasya kung gaano mo pinahihintulutan ang iyong sarili. At ang pinakamapanganib ay nagkukubli ito bilang pag-ingat, pagiging makatotohanan, pagiging nakatapak sa lupa. Samantalang, sa katotohanan, ito ay nakakubling takot. Naaalala ko ng eksakto kung paano ito nagpakita sa buhay ko. Bago ko buksan ang aking kumpanya ng paglilinis, mayroon akong isang masamang ugali. Tuwing may magtatanong sa akin kung ano ang ginagawa ko, agad akong naghahanda na liitan, paliitin, humingi ng paumanhin para sa aking propesyon, na parang ito ay walang halaga. At wala itong kinalaman sa trabaho, may kinalaman ito sa aking panloob na pagtingin sa sarili. Tila ba lagi kong sinusubukang iwasan ang posibilidad na husgahan? At nakaapekto ito sa lahat, ang aking tindig,
ang aking mga desisyon, ang aking inisyatiba, at maging kung gaano kalaki ang pinaniniwalaan kung kaya kong kitain. Kung susuriin mo ang sarili mong buhay ng tapat, mapapansin mo ang katulad ng mga senyales. Marahil ay maniningil ka ng mas kaunti para sa iyong trabaho dahil takot kang magmukhang mayabang. Marahil ay tumatanggap ka ng mas mabababang sahod dahil naniniwala kang iyon lang ang makukuha mo ngayon. Marahil ay hindi ka nag-a-apply para sa mas magagandang trabaho dahil sa tingin mo ay hindi ka pa handa. O marahil ay mayroon ka ring magagandang ideya, ngunit hindi mo kailanman isinasagawa ang mga ito dahil itinutulak ka ng otomatikong pag-isip sa iyong comfort zone. At nangyayari ang lahat ng ito bago pa ang aksyon. Bago ka pa bumangon sa kama. Bago ka maghanap ng mga pagkakataon. Bago ka pa gumawa ng anumang hakbang. Iyan ang dahilan kung bakit ko sinasabi na ang iyong kita ay tinutukoy sa loob mo matagal na bago pa ito lumabas sa iyong bank statement. May isang sandali sa buhay kung kailan kailangan mong harapin ang tanong na nagpapabago sa lahat. Sino ba ako sa aking paniniwala upang kumita ng nais kong kitain? Napakalakas ng tanong na ito na nakakatakot. Dahil, kapag sinagot mo ito ng tapat, napagtanto mo na ang perang natatanggap mo ngayon ay hindi tungkol sa merkado, krisis, o masamang swerte. Ito ay tungkol sa panloob na limitasyon na inilagay mo sa iyong sarili, o pinayagan mong ilagay ng iba sa iyo. At narito ang isang hindi komportableng katotohanan, hindi nagbabayad ang mundo para sa ginagawa mo. Nagbabayad ito para sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili habang ginagawa ito. Ang kumpiyansang ipinapahiwatig mo. Ang tindig na iyong pinipili. Ang halaga na pinaniniwalaan mong ibinibigay mo. Nang magbago ang aking pagtingin sa sarili, pareho pa rin ako sa labas. Ngunit sa loob, iba na ako. Mula sa puntong iyon, nagsimula akong gumawa ng mga desisyon na dati ay tila imposible. Nagsimula akong magsabi ng sa mga pagkakataon na dati kong tinanggihan dahil sa takot. Nagsimula akong maningil ng mas malaki para sa aking trabaho, hindi dahil naging sakim ako, kundi dahil sa wakas ay nauunawaan ko na hindi nakasalalay ang aking halaga sa pag-apruba ng iba. Ito ang pag-iisip na nagbibigay kahulugan sa iyong kita. At kapag binago mo ang pag-isip na ito, nagbabago ang lahat sa paligid mo. Hindi sa pamamagitan ng salamang ka, kundi dahil tumitigil ka sa pamumuhay bilang limitadong bersyon na nilikha ng iba, at nagsisimulang mamuhay bilang makapangyarihang bersyon na laging umiral sa loob mo. Ang unang beses na narinig ko ang kwento ng isang tao na literal na nagbago ng kanyang sariling realidad sa pamamagitan lamang ng pagsisimula sa isang mental na bisyon, parang tinamaan ako ng kidlat sa pagkabigla. Dahil nakita ko na ang pattern na ito sa sarili kong buhay, ngunit hindi ko pa lubos na naintindihan ang lalim nito. Ang halimbawa ni Jim Carrey ang isa sa pinakamakabuluhan para sa akin. Hindi dahil sa kanyang kasikatan, hindi dahil sa kanyang pagpapatawa, hindi dahil sa kanyang mga pelikula, kundi dahil sa kanyang tapang na maniwala sa isang bagay na wala pa. Nagmamaneho siya ng mag-isa sa Hollywood Hills, inuulit sa sarili ang isang malinaw na imahe ng kinabukasan, kaya't mas ramdam niyang totoo ito kaysa sa sitwasyon na kasalukuyan niyang nararanasan. Ilarawan sa isip ang eksena, isang binatang walang pera at hindi pa kilala, walang malinaw na oportunidad, subalit buong buo ang pananampalataya sa isang kinabukasan na siya lang ang nakakakita. Sumulat siya ng tseke para sa sarili niya na nagkakahalaga ng $10 milyong para sa mga serbisyong pag-arte. Itinago ito bilang isang paalala, at patuloy na kumilos na parang isang tao na may halaga, kinikilala, at mahusay ang bayad. Hindi ito laro ng bata. Ito ay inilapat na sikolohiya, praktikal na neuroscience. Hindi nakikita ng utak ng tao ang pagkakaiba sa pagitan ng paulit-ulit mong iniimahe at ng talagang nararanasan mo. Nagre-rehistro ito ng mga pattern. Kinikilala nito ang emosyonal na frequency. Nagsisimula itong ayusin ang iyong mga pagpipilian upang umayon sa panloob na imahe na hawak mo. At nang maintindihan ko ito, nagbago ang lahat. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang buhay ko ay hindi limitado ng mga pangyayari, ito ay limitado ng mga imahe na pinapakain ko sa aking isip. Hindi ko kailanman nakita ang sarili ko bilang isang taong maaaring umunlad. Hindi ko kailanman inisip ang sarili kong mayaman. Hindi ko kailanman pinayagan ang sarili kong magkaroon ng mas malaking kinabukasan kaysa sa maliit na buhay na alam ko. Gusto kong kumita ng higit pa, ngunit kumilos ako na parang isang taong ipinanganak upang kumita ng mas kaunti. Nais ko ang kalayaan, ngunit nakikita ko ang sarili kong nakulong. At kung titignan mo ng matapat ang iyong buhay, baka may mapansin kang katulad.
Ilang beses mo nang nakita sa isip ang isang masaganang kinabukasan, at ilang beses mo nang inilarawan ang sarili mo ng eksakto kung ano ka ngayon. Ilang beses mo nang yakap sa isip ang mga bagong posibilidad at ilang beses mo nang inulit sa isip ang parehong kahirapan, ang parehong takot, ang parehong limitasyon. Dahil iyon ang bumubuo ng iyong realidad. Hindi ang gusto mo, kundi ang iniisip mong normal para sa sarili mo. Ang ginawa ni Jim Carrey ay hindi lamang isang simbolikong gawa. Ito ay isang proseso ng pagkondisyon ng isip, ang parehong ginagamit ng mga matagumpay na atleta, ang parehong ginagamit ng mga executive, ang parehong ginagamit ng sinumang nakakamit ng pambihirang tagumpay, kahit hindi nila namamalayan. Iniimahin nila bago pa nila maranasan. Nagiging sila bago sila magtagumpay. Lumilikha sila ng pagkakakilanlan bago pa man dumating ang resulta. At hindi ito eksklusibo sa mga sikat na tao. Hindi ito pribilehyo ng Hollywood. Hindi ito isang lihim na teknik para sa mga henyo. Ito ay isang mekanismo ng tao. Ganito rin ang takbo ng utak mo. Lagi ng ganito. Mula pagkabata, naniwala ka sa mga panloob na imahe. Binuo mo ang pinaniniwalaan mong posible batay sa mga kwento, alaala, pagkabigo, komento, paghahambing, at mga lumang pananaw. Hindi mo lang namalayan na maaari kang pumili ng mga bagong imahe. Naaalala ko ng perpekto ang araw na sinubukan kong gawin ito nang may kamalayan sa unang pagkakataon. Pinikit ko ang aking mga mata at sinubukan kong isipin ang sarili kong kumikita ng higit pa sa kinikita ko noon sa kagawaran ng bombero. At hindi ito comfortable. Hindi ko kayang panatilihin ang imaheng iyon. Parang kasinungalingan. Parang malayo. Parang imposible. Ito ang isa sa pinakamalaking tanda na natigil ang iyong pagtingin sa sarili, kapag masakit isipin ang isang mas mabuting kinabukasan. Dahil sinusubukan ng isip na protektahan ang ikaw na kilala nito. Ngunit nagpatuloy ako. At kapag nagpatuloy tayo sa isang bagong pattern ng pag-isip, may nagsisimulang masira sa loob. Nagsimula akong makakita ng mga oportunidad na tila hindi nakikita noon. Nagsimula akong mapansin ang mga usapan na dati kong hindi pinansin. Nagdadala na ang mga tao sa akin ng mga ideya, landas, at posibilidad. Hindi dahil nagbago ang mundo kundi dahil sa wakas ay naging bukas na ako upang makakita. Isipin mo ngayon, marahil may mga oportunidad sa paligid mo ngayon na hindi mo nakikita dahil lamang hindi pa ito pinahihintulutan ng iyong pagtingin sa sarili. Marahil may isang bersyon mo na may higit na tapang, higit na pananaw, higit na katalinuhan, higit na ambisyon, ngunit ito ay natutulog dahil nananatili kang nakakulong sa mga lumang imahe ng iyong nakaraan. Ang ginawa ni Jim Carrey, sa esensya, ay pinagtatrabaho ang kinabukasan para sa kanya bago pa man siya dumating doon. At kaya mo ring gawin yan. Hindi mo kailangang sumulat ng tseke. Hindi mo kailangang magmaneho ng mag-isa sa gabi. Ngunit kailangan mong lumikha ng isang mental na imahe na napakalakas, napakalinaw, napakapaulit-ulit, upang simulan itong tanggapin ng iyong utak bilang katotohanan at pagkatapos ay kumilos na parang hindi ito maiiwasan. Ang tanong na nananatili ay, mayroon ka bang tapang na isipin ang isang kinabukasan na lubos na sumasalungat sa iyong kasalukuyang realidad? Dahil doon mismo, sa banggaan sa pagitan ng nakikita mo at ng pinipili mong makita nagsisimulang magbago ang iyong buhay pinansyal. Ang pinakamasakit na bahagi tungkol sa kasaganahan ay hindi nito ginagarantiya ang katatagan. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkita ng mas maraming pera ay lumulutas sa lahat ng problema hanggang sa makamit nila ito. At kapag nangyari yon, natutuklasan nila ang isang uri ng kawalan ng balanse na hindi nagmumula sa kakulangan kundi sa kawalan ng kakayahang panatilihin ang sobrang yaman. Ito mismo ang napansin ko nang malaman ko ang kwento ni M. Sue Hammer. Isang halimbawa na laging lubos na nakaimpluwensya sa akin. Nakarating siya sa tuktok, kumita ng milyon-milyong dolyar. Namuhay sa marangyang paraan, ngunit nawala ang lahat dahil ang kanyang pagkakakilanlang pinansyal ay kulang sa emosyonal na istruktura upang mahawakan ang kasaganahan na dumating ng masyadong mabilis. Hindi ito kasakiman, hindi ito katangahan, hindi ito malas. Ito ay kakulangan ng panloob na paghahanda. At iyan ang palagi kong sinusubukang ipaunawa sa mga tao, hindi sinisira ng pera ang sinuman. Ang nakasisira ay ang kawalan ng panloob na sistema na kayang pamahalaan ito. Kung hindi mo pa kailanman natutunan sa emosyonal na paraan kung paano panatilihin ang kasaganahan, nagiging mabigat ito, nakakalito, nagbabanta. At ang pinakamapanganib na bahagi ay nangyayari ito ng tahimik. Hindi mo napapansin ang eksaktong sandali na nagsisimula kang maligaw.
Tila lang ito isang sunod-sunod na maliliit na desisyon, hindi pinag-isipang mga pagpipilian, mga pagbili na sa tingin mo ay walang epekto hanggang sa, bago mo pa malaman, ikaw na ang lumikha ng iyong sariling pagbagsak sa pinansyal. Halos naranasan ko ito ng personal nang nagsimulang umunlad ang aking negosyo sa paglilinis. Sa aking unang taon, kumikita na ako ng mahigit $100,000. Isang bagay na hindi maiisip para sa isang binata na huminto sa pag-aaral pagkatapos ng ika-8 baitang na walang direksyon at nagpalipas ng maraming taon sa pagtalon-talon sa iba't ibang trabaho. Ngunit ito ang bahagi na halos walang nakakaalam, hindi ko alam kung paano pamahalaan ang perang iyon. Wala akong ideya sa ginagawa ko. Kumita ako ng marami at gumastos din ako ng marami. Hindi dahil sa pagiging irresponsable, kundi dahil sa takot. Takot na mawala ito. Takot na magmukhang mas mababa kaysa sa iba. Takot na bumalik sa pagiging si Bob na walang kumpiyansa, si Bob na hindi sineseryoso, si Bob na naglilinis ng sahig at nagpapalit ng langis sa mga gasolinahan. At ang takot ay gumagawa ng kakaibang bagay sa mga tao. Nagtutulak ito sa iyo na kumilos ng padalos-dalos, subukang bumawi sa mga taon ng kakulangan gamit ang mga emosyonal na desisyon. At doon ko napagtanto ang isang nakakatakot na bagay, kung hindi ko babaguhin ang aking pag-isip, magiging isa lamang ako sa mga trahedyang halimbawa ng isang taong kumita ng pera at nawala ang lahat. Naramdaman ko ito sa aking katawan. Naramdaman ko ito sa paraan ng aking paghinga, sa paraan ng aking pagtingin sa aking bank statement, sa paraan ng aking paggawa ng mga madaling desisyon upang pagaanin ang isang pagkabalisa na hindi ko man lang maipaliwanag ng maayos. Ang kasaganahan ay maaaring maging kasing bigat ng kakulangan kapag kulang ka sa panloob na istruktura. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakakamit ng magagandang bagay, ngunit pagkatapos ay sinisira ang kanilang sarili nang hindi nauunawaan kung bakit. Dahil hindi nila kailanman pinagtuunan ng pansin ang pinakamahalagang bagay, ang kanilang pagkakakilanlang pinansyal. Ang pagkakakilanlang ito ang nagtatakda kung ang pera ay magtutulak sa pagbuo o kaguluhan. At ito ay para sa lahat. Para ito sa taong kumikita ng milyon-milyong dolyar, sa mga kumikita ng kaunti, at sa mga nasa pagitan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ang mahalaga ay kung sino ka habang kinikita mo ito. Gusto kong pagbulayan mo ito ng matapat, ilang beses ka nang nagkaroon ng dagdag na pera, isang hindi inaasahang bonus, isang pagtaas ng sweldo tanging para lang ito mawala makalipas ang maikling panahon. Ilang beses ka nang sumubok na mag-ipon, mamuhunan, mag-organisa, ngunit hinila ka pabalik ng parehong mga pattern ng takot, pagiging padalos-dalos, o emosyonal na kompensasyon. Ilang beses mo nang naramdaman na ang pera ay dumudulas sa iyong mga daliri ng mas mabilis kaysa sa pagdating nito. Mas karaniwan ang pattern na ito kaysa sa iniisip mo. At pinatutunayan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiyang pinansyal na ang mga taong lumaki sa mga kapaligiran ng kakulangan ay may mas malaking tendensya na gumawa ng padalos-dalos na desisyon kapag nakakatanggap sila ng malaking halaga. Hindi ito isang kapintasan. Ito ay pagkondisyon. Sinusubukan ng utak na balansihin ang mga taon ng kakulangan sa mga sandali ng sobra, lumilikha ng isang siklo ng kawalang katatagan. Ngunit ang magandang balita, at marahil ang pinakamahalagang punto ng paksang ito, ay maaari itong baguhin. Dahil ang pagkakakilanlan ay hindi tadhana. Ito ay isang konstruksyon. At kapag naintindihan mo ito, kapag nagkaroon ka ng kaisipan na kayang panatilihin ang kasaganahan, kapag lumikha ka ng emosyonal na disiplina at panloob na kalinawan, ang pera ay hihinto sa pagiging pasanin at magiging isang kasangkapan. Ang hindi komportableng katotohanan ay walang sinumang nawawala ng lahat dahil sa pagiging inkompetente. Nawawala ito dahil hindi nila kailanman natutunan na maging ang taong may kakayahang panatilihin ito. At iyan ang nagligtas sa akin. Napagtanto ko sa takdang panahon na kung hindi ko babaguhin ang aking pag-isip, ang aking kwento ay magtatapos tulad ng napakaraming iba pa na nagsisimulang maliwanag at nauwi sa pagkasira. Disiplina sa isip ang pumigil sa akin upang hindi ko ulitin ang mga mapanirang pattern. Ang punto ay simple, walang silbi ang pagkamit ng lahat sa mundo kung mananatili kang isang taong hindi kayang panatilihin ito. At ito mismo ang kamalayan na nagsisimulang bumuo ng bersyon mo na hindi lamang nakakamit ng kasaganahan, kundi hindi na kailanman mawawalan nito muli. Mayroong isang tahimik na pattern na kumukulong sa 70% ng mga tao sa eksaktong parehong lugar. At ang pinakakuryoso ay tila ito napakaloho, napakakaraniwan, napakanormal,
kaya't karamihan sa mga tao ay hindi man lang napagtanto kung gaano kalaki ang nawawala sa kanilang mga pagkakataong umunlad. Ito ang kaisipan na lumalabas halos tulad ng isang panaghoy, nag-effort ako. Ngunit wala akong nakikitang kapalit. Ang pariralang iyon, na paulit-ulit sa iyong isip, ay isa sa pinakamalaking magnanakaw ng mga resulta na nakita ko. Dahil hindi lamang ito nakakawalang gana, lumilikha ito ng isang siklo ng psikolohikal na pananabotahe sa sarili na lumalakas araw-araw, nang hindi mo man lang namamalayan. Kapag pinaniwalaan mong walang bunga ang pagsisikap, pumapasok ang iyong utak sa isang estado ng pagprotekta. Umiiwas ito sa mga panganib, umiiwas sa matatapang na desisyon, umiiwas sa mas malalaking pangako. Mas gusto nitong panatilihin ka kung nasaan ka, kahit na masakit ang lugar na yon, dahil, para sa utak, ang kilalang kahirapan ay mas ligtas, kaysa sa posibilidad ng pag-unlad. At dyan mismo napaparalisa ang napakaraming buhay. Ang mga tao ay nagsisikap, nangangarap ng malaki, gustong umunlad, ngunit ang kanilang otomatikong pag-isip ay hindi namamalayang kumbinsihin sila na ipitin ang preno. Ito ay dinanas ko ng mas matagal kaysa sa nararapat. Naaalala ko ang buong gabing pagpunta sa mga baraks, pagganap sa aking mga tungkulin sa kagawaran ng pamatay-sunog, na paulit-ulit na inuulit sa isip ang isang katulad na pahayag, walang nagbabago para sa akin. At ang pahayag na yon ay nakaimpluwensya sa lahat. Ang aking enerhiya paggising. Ang aking sigasig kapag sumusubok ng bago. Ang aking inisyatiba sa pagkuha ng panganib. Para itong sinusubukang magmaneho habang nakahatak ang handbrake. Maaari ka pang gumalaw, ngunit hindi ka kailanman tunay na umuunlad. At kapag hindi ka umuunlad, lumilikha ka ng ilusyon na wala kang patutunguhan sa iyong pagsisikap. At marahil ay nangyari na rin ito sa iyo. Nagsisimula ka ng isang proyekto ng may kagalakan, ngunit sa unang pahiwatig ng hirap, nararamdaman mo na agad ang bigat ng damdamin ng lahat ng iba pang pagkakataong hindi ito nagtagumpay. O sinusubukan mong magpalit ng karera, maghanap ng mas mataas na sahod, bumuo ng sarili mong negosyo, at di magtatagal ay lumilitaw ang pakiramdam na imposible ito dahil walang anumang sinusubukan mo ang tila nagbibigay ng agarang resulta. Hindi ito katamaran ni kawalan ng kakayahan. Ito ay ang ugaling pangkaisipan na gumagana laban sa iyo. Ayon sa iba't ibang pag-aaral sa psikolohiyang pang-ugali, ang utak ng tao ay may likas na hilig na masyadong bigyan ng halaga ang pagkalugi at maliitin naman ang pakinabang. Sa karaniwan, binibigyang kahulugan natin ang negatibong panganib ng 3 beses na mas matindi kaysa sa posibilidad ng pakinabang. Nangangahulugan ito na, kahit na may sapat na kakayahan, oportunidad, at katalinuhan upang umangat, nakakaramdam ka ng pagkaipit bago ka pa man sumubok. Para bang sinasabi ng iyong emosyonal na sistema, huwag na lang. Mapanganib ang pag-unlad. At naaalala ko ang eksaktong sandali kung kailan halos pinigilan ako ng ugaling ito na itatag ang aking kumpanya ng paglilinis. Nang ang isipang paano kung mabigo ako, ay ganap na pumilay sa akin. Ito ay isang takot na napakatindi na naramdaman ko ito ng pisikal. Bumilis ang tibok ng aking puso, pinawisan ang aking mga kamay, at ang lahat sa akin ay nagsabi sa akin na manatili na lang kung nasaan ako. Ang nakakatuwa ay walang sinumang nag-isip, paano kung magtagumpay? Paano kung ganap na magbago ang buhay ko? Hindi iyon ginagawa ng utak ng natural. Palagi itong humihila patungo sa pagpapanatili ng sarili, kahit na ang pagpapanatiling iyon ay sumisira sa anumang posibilidad ng pag-unlad. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming matatalino, mahuhusay, at masisipag na tao ang nananatiling nakakulong sa eksaktong parehong lugar. Nagdadala sila ng isang ugaling emosyonal na kumukumbinsi sa kanila na walang saysay ang pagsisikap. At kapag nanahan ang paniniwalang ito, binabaluktot nito ang lahat, ang iyong mga desisyon, ang iyong lakas ng loob, ang iyong mga oportunidad. Maaaring isang hakbang ka na lang mula sa isang bagay na pambihira, ngunit sinasabi sa iyo ng iyong ugali na bumalik. Ang malaking pagbabago ay nangyayari kapag napagtanto mong ang kaisipang ito ay hindi kailanman isang katotohanan, ito ay laging isang kinondisyon. Isang refleksyon ng mga nakaraang karanasan, hindi isang prediksyon ng iyong hinaharap. At iyon ay nakakalaya. Dahil kapag naintindihan mong ito ay isang ugali lang, sa wakas ay mapapalitan mo ito. At isang bagong siklo ang magsisimulang mabuo. Ngunit bago ang anumang pagbabago, kailangan mong taos-pusong kilalanin, ilang beses mo nang sinabotahe ang iyong sarili dahil hindi ka naniwala na darating ang kapalit. Ilang beses ka nang nabigo na gawin ang susunod na hakbang dahil mas malaki ang takot sa pagkabigo kaysa sa posibilidad ng tagumpay.
Ilang oportunidad ang lumipas sa iyo habang inuulit ng iyong isip ang lumang pahayag, walang saysay, hindi rin naman magtatagumpay. Ang ugaling ito ay mapanira. Ngunit patuloy lamang itong umiiral hanggat pinaniniwalaan mo ito. Sa sandaling magpasya kang kwestiyonin ito, suriin ang mga ugat nito, harapin ito ng mga katotohanan at hindi ng mga baluktot na alaala, may magsisimulang magbago sa loob mo. At kapag nagsimula ang pagbabagong iyon, itutulak ka nito sa isang lugar kung saan ang pagsisikap ay hindi na tinitingnan bilang sakripisyo, kundi bilang puhunan. Kung saan ang mga hamon ay hindi na mga tanda ng nalalapit na pagkabigo, kundi ng patuloy na pag-unlad. Kung saan ang bawat maliit na hakbang ay hindi mukhang walang saysay, kundi bahagi ng isang hindi maiiwasang landas. Dahil sa kaibuturan, ang mahalaga ay hindi ang pagsisikap mismo. Ito ay ang paniniwala mo tungkol sa pagsisikap. At kapag sa wakas ay nagbago ang ugaling iyon, nagbabago rin ang iyong buhay pinansyal. Eksakto sa sandaling na pagtanto ko na ang tagumpay sa pananalapi ay walang kinalaman sa malakas na puwersa, purong pagsisikap o pagtatrabaho hanggang sa mapagod ng husto, nagsimulang magkaroon ng saysay ang lahat para sa akin. Hindi ito tungkol sa paggising ng mas maaga kaysa sa lahat, ni sa pagsasakripisyo ng higit pa, ni maging sa pagkakaroon ng pinakamahusay na mga oportunidad. Ang malaking pagbabago ay nasa tinawag kong emosyonal na dalas, ang panloob na estado na pinaninindigan mo araw-araw. Kahit na walang nakakakita. Ang estadong ito ang nagtatakda kung paano ka mag-isip, kung paano ka kumilos, at lalo na kung paano mo binibigyang kahulugan ang mga sitwasyon sa paligid mo. Pag-isipan ito ng maigi. Ilang beses mo nang nakita ang iyong sarili na ginagawa ang lahat ng tama, ngunit sa loob ay pakiramdam mo ay nakikipaglaban ka sa isang laban na natalo na. Ilang beses ka nang kumilos ng walang enerhiya, walang paniniwala, walang paninindigan, at pagkatapos ay nadismaya dahil walang nangyari. Hindi ito kawalan ng pagsisikap. Ito ay panloob na di pagkakasundo. Ang dalas na pinaninindigan mo ay hindi tugma sa resultang nais mo. At kapag hindi nagsama ang dalawang elementong ito, sa loobin at damdamin, hindi tumutugon ang universo. Maaari mo pang itulak ang buhay sa lakas ng iyong mga bisig, ngunit kung wala ang panloob na pagkakahanay na ito, walang dumadaloy. Una kong napagtanto ito nang magsimula akong makakita ng maliliit na resulta sa aking kumpanya ng paglilinis. Ito ay isang simpleng negosyo, walang kaakit-akit, ngunit nagtagumpay ito. Gayunpaman, may mga araw na gumising ako na pakiramdam ko ay maliit, walang katiyakan, halos walang kakayahan. At sa mga araw na yon, gaano man ako kasipag magtrabaho, hindi umusad ang mga bagay. Nagkansela ang mga kliyente, nasira ang mga kagamitan, nagkamali ako sa mga schedule, lahat ay tila nakakulong. Hindi ito nagkataon. Ang aking panloob na dalas ang sumasabotahe sa lahat ng iba pa. At kapag sinimulan mong obserbahan ang ugaling ito, nagiging imposible na itong baliwalain. Napansin mo ba kung paano, kapag nasa mas may kumpiyansa kang estado ng damdamin, lahat ay tila nasa ayos? Para bang nakikipagtulungan ang mundo? Para bang nakakahanap ka ng mga landas na hindi nakikita noon? Hindi ito salamangka, ito ay focus. Sinasala ng iyong isip ang impormasyon batay sa kung ano ang pinaniniwalaan mong posible. Kung ikaw ay nagbibigay ng dalas ng kakulangan, panganib lamang ang nakikita mo. Kung ikaw ay nagbibigay ng dalas ng kasaganaan, oportunidad ang nakikita mo. At ang pagkakaibang iyon ay ganap na nagbabago sa iyong kapalaran. Ngunit may isang mahalagang detalye, ang dalas na ito ay hindi nananatili sa sarili nito. Kailangan nito ng pagpapalakas. Kailangan nito ng pagsasanay. Kailangan nito ng araw-araw na desisyon. Dito pumapasok ang puntong gusto kong bigyang diin ngayon. Kung ang bidyong ito ay may saysay para sa iyo hanggang sa puntong ito, kung napagtanto mong mayroong mas dakila, isang malalim na gumagana sa loob mo, kung gayon gawin mo ito ngayon na nagawa mo yon, huminga ka ng malalim at magpatuloy ka sa akin. Dahil ang pag-unawa sa emosyonal na dalas ay kalahati lamang ng ekwasyon. Ang kabilang kalahati ay ang pagkatuto kung paano kumilos batay dito. Walang saysay ang pakiramdam ng kasaganaan at patuloy na gumagawa ng mga desisyon batay sa takot. Walang saysay ang pagtingin sa kadakilaan at patuloy na kumilos tulad ng isang maliit. Kailangan mong pagtugmain ang damdamin, pagkakakilanlan at kilos. At eksaktong ang pagkakahanay na ito ang nagpabago sa aking kapalaran. Ang araw na sa wakas ay huminto ako, umupo sa aking sarili, at nagtanong, ano ang emosyonal na estado na nakahanay sa resultang gusto ko? Ang araw na nagsimulang magbago ang aking realidad.
Hindi sa sumasabog na paraan, kundi sa unti-unti, tuloy-tuloy, at hindi maiiwasang paraan. Nagsimula akong magsalita ng iba. Nagsimula akong iposisyon ang aking sarili ng iba. Nagsimula akong makita ang mga problema bilang mga hakbang paakyat sa halip na mga balakid. Nagsimula akong mapagtanto na ang lahat ng nais ko ay umiiral na sa kung saan, at na kailangan ko lang ipantay ang sarili upang marating ito. At gusto kong mapagtanto mo ito ngayon, hindi ito tungkol sa pagpapanggap na maayos. Ito ay tungkol sa sadyang pananatili ng emosyonal na estado na nakahanay sa buhay na nais mo. Ito ay disiplina. Ito ay pagbuo. Ito ay emosyonal na kapanahunan. Dahil, kapag nagbago ang iyong panloob na dalas, ang mundo sa paligid mo ay walang pagpipilian kundi tumugon sa parehong dalas. Ito ang malaking pagbabago. Dito nagsisimulang kumilos ng iba ang iyong buhay pinansyal. Hindi dahil may nagbago sa labas, kundi dahil sa wakas ay inayos mo ang pinagmulan ng lahat ng desisyon, ang iyong panloob na estado. Kapag ginawa mo ito, wala nang paghihirap. May agos. May direksyon. May kalinawan. At iyan mismo ang punto kung saan ang pinansyal na paglukso ay tumitigil na maging isang panaginip at nagiging bunga. Mayroong isang aksyon na napakasimple, napakaliit, at napakahirap paniwalaan sa pagiging madali upang gawin, na ganap na minamaliit ng karamihan sa mga tao ang kapangyarihan nito. Ngunit eksaktong ang aksyon na ito ang nagsisimulang muling ayusin ang iyong buhay pinansyal mula sa kalooban palabas. Pinag-uusapan ko ang isang bagay na tila pambata, ang pagsusulat ng bawat desisyon sa pananalapi na ginagawa mo sa loob ng 7 araw. At kapag sinabi kong bawat desisyon, eksakto iyan ang ibig kong sabihin, mula sa pagbili ng kape hanggang sa kung paano ka tumugon sa isang alok, isang pagkabigla, isang biglaang kagustuhang gumastos, o maging ang pag-aalinlangan na mamuhunan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na alam nila ang kanilang sariling pag-ugali sa pananalapi. Ngunit sa praktikal na paraan, hindi. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang utak ay nagtatala ng mas mababa sa 30% ng maliliit na desisyon na ginagawa natin sa buong araw, lalo na ang mga naugnay sa pagkonsumo. At sa di nakikitang espasyo na ito nagtatago ang karamihan sa mga mapanirang ugali. Kapag sinimulan mong isulat ang mga bagay, hinihila mo ang ugaling ito mula sa dilim at inilalagay sa liwanag ng kamalayan. At binabago ng kamalayan ang lahat. Naaalala ko ang unang beses na ginawa ko ang ehersisyong ito. Dati kong iniisip na ako ay organisado, na may kontrol ako, na alam ko eksakto kung saan napupunta ang pera ko. Ngunit tumagal lamang ng 3 araw para mapagtanto ko ang lawak ng ilusyon. May maliliit na desisyon akong otomatikong nagagawa, halos palagi nang nakaugnay sa aking emosyonal na kalagayan. Kapag stressed ako, gumagastos ako. Kapag insecure, iniiwasan kong gumawa ng mahalagang desisyon. Kapag pagod, bumibili ako ng mga bagay para subukang maibsan ang tensyon. At ang pinakamalaking epekto ay hindi ko pala napagtanto ang alinman sa mga ito hanggat hindi ko nakita na nakasulat sa papel. At marahil nangyayari rin ito sa iyo. Marahil ay palagi mong nararamdaman na sapat ang kinikita mo pero wala kang nakikitang natitira. O baka naman pakiramdam mo ay palagi kang umiikot sa wala nang hindi mo nauunawaan kung bakit hindi nagiging paglago ang iyong mga pagsisikap. Dahil, sa kaibuturan, ang problema ay hindi kakulangan ng pera, ito ay kakulangan ng kamalayan tungkol sa iyong sariling pag-ugali. Ang pagsusulat ng mga bagay ay naglalantad ng pag-ugaling ito. Inilalantad nito ang iyong emosyonal na mga panggatong. Inilalantad nito ang iyong mga tahimik na paniniwala. Inilalantad nito ang iyong relasyon sa pera sa isang napakalinaw at direktang paraan na nagiging imposibleng baliwalain. Ang mga taong gumagawa ng gawaing ito ay nag-uulat, sa karaniwan, ng pagtaas ng kalinawan sa pananalapi na aabot sa 100% sa loob lamang ng 1 linggo. Hindi dahil kumikita sila ng higit pa. Hindi dahil mas nagtitipid sila. Kundi dahil humihinto sila sa pag-arte ng otomatiko. Kapag alam mo ng eksakto kung bakit ka nagpasya na gumastos, kung bakit ka nagpasya na iwasan ang isang bagay, kung bakit ka gumawa ng isang partikular na aksyon na babawi mo ang kontrol. At kung saan may kontrol, may direksyon. Kung saan may direksyon, may paglago. Gusto kong isipin mo kung ano ang magiging buhay mo kung, sa unang pagkakataon, ay malinaw mong makikita ang mga pattern na sumasabotahe sa iyong pag-unlad pinansyal. Isipin mong mapagtanto na hindi ka bumibili ng mga bagay dahil kailangan mo ang mga ito, kundi dahil balisa ka. Na hindi mo iniiwasan ang pamumuhunan dahil wala kang pera,
kundi dahil takot kang mawala ito. Na hindi ka makapagtipid dahil ginagamit mo ang pagkonsumo bilang emosyonal na pampamanhid. Ngayon, isipin ang epekto ng sa wakas ay makita ang lahat ng ito ng malinaw. At iyan ang dahilan kung bakit ko sinasabi na ang gawaing ito ay walang kinalaman sa pagtitipid ng pera, ito ay may kinalaman sa kamalayan. Dahil kapag nagkaroon ka ng kamalayan, nagsisimula kang gumawa ng mga desisyon na nagpapakita kung sino ang gusto mong maging, hindi kung sino ang nakasanayan mong maging. Nagsisimula kang kumilos ng may intensyon, hindi ng padalos-dalos. Nagsisimula kang piliin ang landas ng pagtatayo, hindi ang landas ng emosyonal na kompensasyon. At mayroong isang kamangha-manghang detalye dito, sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong mga desisyon sa pananalapi, hindi ka lamang nagmamasid ng mga pattern, sinasanay mo ang iyong utak na lumikha ng mga bago. Ipinaliwanag ng mga neuroscientist na ang simpleng malay na pagmamasid ng isang pag-ugali ay nagpapagana sa mga bahagi na responsable sa pagwawasto sa sarili at pag-angkop. Sa madaling salita, nagsisimula kang magbago sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyong sarili. Iyan mismo ang nangyari sa akin. Matapos ang isang linggo ng pagsusulat ng lahat, napansin ko ang isang pattern na napakalinaw, napakatindi, na halos ikinahihiya ko na hindi ko ito napansin noon. Ginagamit ko ang pera para subukang punan ang emosyonal na mga kawalan na walang kinalaman sa pananalapi. At ang insight na ito, gaano man ito kasimple, ay isa sa pinakamalaking pagbabago sa aking buhay. At marahil ito na ang iyong sandali upang mapagtanto ang isang katulad na bagay. Dahil minsan ang kailangan mo ay hindi mas maraming pera o mas maraming pagkakataon, kundi mas maraming katotohanan sa iyong relasyon sa pera. At ang katotohanan iyan ay nagsisimula sa isang lapis, isang piraso ng papel, at 7 araw ng lakas ng loob na tingnan ang iyong sarili nang walang filter. May isang partikular na sandali sa aking buhay nang ang lahat ng aking itinayo ay tila malapit ng gumuho. Hindi ito panlabas na krisis sa pananalapi, hindi ito kakulangan ng mga kliyente, hindi ito kamalasan. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas mabilis akong lumalago kaysa sa kaya kong panindigan. At iyan, para sa sinuman, ay mapanganib. Ang panlabas na tagumpay ay dumarating, ngunit sa loob, nag-iisip pa rin ako tulad ng isang naliligaw na binata na huminto sa ikawalong baitang para maghanap buhay ng kung ano-ano, para lamang mabuhay sa bawat araw. Naalala ko ang isang gabi na para bang kahapon lang nangyari. Gumugol ako ng ilang oras sa pagtatrabaho, pagsisilbi sa mga kliyente, paglilinis ng mga lugar, pag-organisa ng mga pangangailangan, paggawa ng mga gawain na hindi ko kailanman naisip na gagawin ko nang nasa fire department pa ako. Ang kumpanya ay lumalakas, lumalago, nakakakuha ng atensyon. Sa labas, lahat ay tila perpekto. Ngunit sa loob, nadudurog ako ng takot na hindi ko kayang makasabay. Takot sa paglago. Takot na mawala ang lahat. Takot na malantad bilang isang taong hindi sapat ang galing para dito. Umabot ako sa bahay na pagod, umupo sa sahig ng sala, ipinahid ang likod sa dingding, at nakaramdam ng pagpisil sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Para bang ang bagong buhay na yon ay mas mabigat kaysa sa kaya kong pasanin. At, sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, seryoso akong nag-isip na sumuko. Inisip ko pa nga kung ano ang magiging pakiramdam kung babalik ako sa fire department. Isang pamilyar, predictable, ligtas na kapaligiran. Walang mahihirap na desisyon, walang nakakatakot na paglago, walang responsibilidad. Ngunit habang nakatingin ako sa sahig, sinusubukang bigyang katwiran sa aking sarili na marahil ay makatuwiran na sumuko, isang ganap na hindi inaasahang bagay ang nangyari. Sa sulok ng silid, nakapatong pa rin sa isang pansamantalang lamesa, ay ang aklat na nagbago ng lahat para sa akin, ang Think and Grow Rich. Nakabukas ito, at ang pahinang nakabukas ay isa sa mga talatang sinalungguhitan ko ilang linggo na ang nakakaraan. Hindi ako lumapit sa aklat. Ngunit tila ang simpleng pagkakita rito ay nagpabalik sa akin. Na para bang ito ay isang pisikal na paalala na nagsasabing, hindi ka nakarating dito nang nagkataon lang. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagtanong ng isang katanungan na hindi ko kailanman na itanong ng may gayong katapatan, kung babalik ako ngayon paano ko titingnan ang sarili ko 10 taon mula ngayon. At ang sagot ay dumating ng napakabilis, napakalinaw, napakatindi, na naapektuhan ako sa paraang hindi ko inaasahan. Napagtanto ko na kung susuko ako sa sandaling iyon, hindi ko lang iabandona ang isang negosyo. Iabandona ko ang pagkakataong matuklasan kung sino ako tunay na magiging. Iabandona ko ang pinakamalakas, pinakamatalino, pinakadisiplinado,
at pinakamatapang na bersyon na umiiral sa loob ko, ngunit lalabas lamang kung magpapatuloy ako. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Hindi ito kagalakan, hindi ito panandaliang motibasyon. Ito ay isang uri ng tahimik na desisyon. Isang pangako. Tumayo ako mula sa sahig, huminga ng malalim, at mahinahong nagsabi, aalamin ko kung gaano ako kalayo makakarating. At iyon ang pagbabago. Ang sumunod na buwan ay ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko hanggang noon. Nakaklose ako ng mas maraming kontrata sa loob lamang ng ilang linggo kaysa sa mga nakaraang buwan. Nakilala ko ang mga taong nagbukas ng mga pinto na hindi ko alam na umiiral. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang ako nagtatrabaho. Mayroon akong itinatayo. Lumalago ako ng may parehong intensidad tulad ng aking negosyo. Ngunit ang pinakamahalagang detalye ng kwentong ito ay hindi ang kita ng buwang iyon. Hindi ito ang pagpapalawak. Hindi ito ang tagumpay. Ang pinakamahalagang detalye ay nangyari lamang ito dahil pinili kong magpatuloy sa isang sandali kung kailan ang lahat sa loob ko ay nagsasabing bumalik ako. Ang ganitong uri ng desisyon ay hindi lumalabas sa mga pahayagan, hindi nakakakuha ng pampublikong pagkilala, hindi nagiging headline, ngunit ito mismo ang uri ng desisyon na nagtatakda ng kapalaran ng isang tao. At marahil ay nararanasan mo ang isang bagay na katulad. Marahil ay nasa isang punto ka ng iyong buhay kung saan ang lahat ay tila napakalaki, napakahirap, napakawalang katiyakan. Marahil ay nararamdaman mong mas madali ang bumalik sa ligtas. Na mas matalino ang manatiling komportable. Na mas masakit ang sumuko kaysa sa subukan. Ngunit, kung may isang bagay akong natutunan ng gabing iyon sa sahig ng sala, ito ay, itinatago ng universo ang pinakamalalaking regalo nito sa likod mismo ng mga sandali kung kailan mo iniisip na sumuko. At ang pagkaunawang ito, na ipinanganak mula sa sakit, pagkapagod, pagdududa, at halos pagsuko, ang nagpamulat sa akin ng isang katotohanan na dala ko hanggang ngayon. Ang pinakamalalaking pagtalon sa iyong buhay ay hindi nangyayari kapag maayos ang lahat, nangyayari ang mga ito kapag nagpasya kang magpatuloy kahit na ang lahat sa loob mo ay gustong huminto. Ang takot ay isang kakaibang emosyon. Isinusuot nito ang maskara ng proteksyon, ngunit sa likod ng maskarang iyon, madalas, nakatago ang pinakamalaking saboteur ng iyong paglawak. Lalo na pagdating sa pera, paglago, at mga pagbabago sa buhay. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang takot ay lumalabas upang bigyan ka ng babala na may mali. Ganoon din ang naisip ko sa mahabang panahon. Sa tuwing nakakaramdam ako ng takot, umatras ako, naghintay, nagpaliban. Hanggang sa napagtanto ko na, sa karamihan ng pagkakataon, hindi ako inililigtas ng takot sa panganib, pinipigilan lamang ako nito sa isang buhay na mas maliit kaysa sa kaya kong mabuhay. Kapag lumapit ka sa isang tunay na pagtalon sa pananalapi, may gumagalaw sa loob mo. Para bang sinasabi ng iyong isip, mag-ingat ka, hindi ka pa nakapunta sa teritoryong ito dati. At totoo yan. Hindi mo pa naranasan ang kita na ninanais mo. Hindi mo pa naranasan ang antas ng kalayaan na iyong iniisip. Hindi ka pa naging ang bersyon ng iyong sarili na sinusubukan mong maging ngayon. Kaya lumilitaw ang takot upang hilahin ka pabalik sa pamilyar. Hindi dahil mas mahusay ang pamilyar, kundi dahil ito ay nakasanayan. Mas gusto ng utak ang kilalang impyerno kaysa sa hindi tiyak na paraiso. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang humihinto. Isipin ang mga desisyon na maaaring nagbago ng iyong buhay at ipinagpaliban mo dahil sa takot. Ang pagkakataong iyon na kumuha ng mas mahusay na posisyon, ngunit naisip mong hindi ka pa handa. Ang pagkakataong magsimula ng sarili mong proyekto, ngunit umatras ka dahil hindi pa ito ang tamang oras. Ang imbitasyon na sumama sa isang tao sa isang negosyo, ngunit sinabi mong, pag-iisipan ko at hindi ka na bumalik. Ilang beses nang nangyari ito. Ilang beses nang kinumbinsi ka ng takot na nagiging maingat ka lang, gayong sa totoo ay tumatakas ka. Naranasan ko ito ng maraming beses. Mayugto sa aking karera kung kailan kumikita na ako ng maayos, nakapagtayo na ako ng matibay na pundasyon, ngunit patuloy pa rin akong ginagambala ng takot na lumago pa. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon upang magsalita sa isang grupo na mas malaki kaysa sa nakasanayan ko. Hanggang noon, nakapagbigay na ako ng mga lektura, pagsasanay, nakapagrehistro ng mga materyales, ngunit iba ang imbitasyong iyon. Kasama rito ang isang malaking kumpanya, maraming mahahalagang tao sa madla, at mga kontrata na maaaring magbukas mula roon. Sa papel, mukha itong perpektong pagkakataon.
Sa loob, pakiramdam ko ay banta ito. Naalala kong nag-iisa ako, nakaupo na hawak ang kontratang iyon, kumakalam ang aking tiyan. Nagsimulang lumikha ang isip ko ng lahat ng posibleng senaryo. Paano kung matigilan ako? Paano kung hindi nila magustuhan? Paano kung hindi ako sapat? Paano kung masira nito ang lahat ng pinaghirapan kong buuin hanggang ngayon? Napakakumbinsido ng takot na halos tunog makatuwiran ito. Hindi ito nagpakita bilang kaduwagan, kundi bilang pag-ingat. At ganyan nito naloloko ang karamihan, hindi ito sumisigaw ng takbo, kundi bumubulong ng huwag na lang itong isugal. At narito ang isang mahalagang punto, palaging may kwentong isinasalaysay ang takot. At ang kwentong iyon ay halos palaging nakabase sa iyong nakaraan, hindi sa iyong kakayahang umunlad. Kumukuha ito ng lakas sa mga pagkabigo na nararanasan mo na. Sa mga kahihiyan na tiniis mo, sa mga paghuhusga na natanggap mo. Kinukuha nito ang mga alaalang ito at ipinoproject sa hinaharap, na para bang ang nangyari noon ay patunay ng mangyayari muli. Ngunit hindi ito totoo. Iyan ay pagkakondisyon lamang. Noon, sapat na ang aking pagkaunawa sa isip at emosyon upang malaman na ang takot na ito ay mas tungkol sa dating ako kaysa sa bagong landas na aking nililikha. Tinanong ko ang sarili ko ng isang simpleng tanong, isang tanong na gusto kong itanong mo rin sa sarili mo kapag lumitaw ang takot. Pinoprotektahan ba ako ng takot na ito mula sa isang tunay na panganib? O pinoprotektahan lang ako nito mula sa paglago? Ang sagot ay malinaw. Wala sa panganib ang buhay ko, hindi ko mawawala ang lahat sa isang gabi. Ang tanging tunay na panganib ay ang hindi pagiging komportable, ang mahamon, ang maitulak sa mas mataas na antas. Sa madaling salita, ang panganib ng pag-unlad. Gayunpaman, hindi ako magpapanggap na naging madali ang lahat pagkatapos. Sa araw ng pagtalumpati, nang hina ang mga binti ko, bumilis ang tibok ng puso ko, nanuyo ang bibig ko. Nandoon ang takot. Ngunit may mahalagang pagkakaiba, hindi ko ito hinayaang mamuno. Inilagay ko ito sa likurang upuan. Sumama ito, ngunit wala itong huling desisyon. Nang matapos ko ang presentasyong iyon, may malalim na nagbago sa loob ko. Hindi lang ito dahil sa resulta, sa mga kontrata, sa mga bagong pintong nabuksan. Ito ay dahil naintindihan ko, sa personal na karanasan, na ang takot ay hindi nawawala bago ka tumalon. Naglalaho ito pagkatapos. Hindi ito natutunaw habang nag-isip ka, nag-aanalisa, nagpaplano. Natutunaw ito kapag nilampasan mo ang linya. Kaya palagi kong sinasabi, ang takot ay ang tagapagbukas ng pintuan sa mga bagong realidad. Sa bawat pagkakataong susubukan mong pumasok sa isang bagong antas ng kita, impluwensya, o kalayaan, lilitaw ito. Halos parang isang tahimik na pagsubok, nagtatanong, gusto mo ba talaga ito? Gusto mo ba ito ng sapat upang dalhin ang kawalang kaginhawaan na ito hanggang sa maging normal? Karamihan sa mga tao ay nagsasabing hindi, kahit hindi nila namamalayan. Nagbibigay sila ng katwiran, nagrarasyonalisa, nagpapaliban. At kaya, patuloy silang nabubuhay sa loob ng parehong mga limitasyon, taon-taon. Gusto kong gumamit ng isang simpleng analohiya, isipin ang isang pinto. Sa isang panig ay ang buhay na alam mo na. Sa kabilang panig ay ang buhay na gusto mong tahakin. Ang takot ay ang eksaktong pakiramdam ng pagkakaroon ng iyong kamay sa hawakan ng pinto. Ito ang kawalang kaginhawaan ng pagiging nasa pagitan ng dalawang mundo, ang luma na pamilyar at ang bago na hindi alam. Maraming tao ang lumalayo sa pinto. Ang iba ay ginugugol ang buong buhay nila sa pagtingin dito. Ilan lamang ang may tapang na buksan at tawirin ito. Ngunit ang ilang iyon ang tunay na nagpapataas ng kanilang buhay. At marahil, kung magiging tapat ka sa iyong sarili, mapagtatanto mo na ang pinakamalaking pagsisisi mo sa buhay ay hindi nagmula sa mga panahong sinubukan mo at nabigo. Nagmula ang mga ito sa mga panahong hindi ka man lang sumubok. Mula sa mga pagkakataong nanalo ang takot bago ka pa man lumabas sa larangan. Ang tunay na pasanin ay wala sa mga peklat ng pagkabigo. Ito ay nasa mga tanong na hindi nasagot. Paano kung pumunta ako? Paano kung sinubukan ko? Paano kung naniwala ako sa sarili ko noon? Kapag sinimulan mong makita ang takot bilang isang senyales na lumalampas ka na sa iyong dating sarili, lilitaw pa rin ito, ngunit mawawala ang kapangyarihan nitong utusan ka. Sasamahan ka nito, ngunit hindi ka nito bibigyang kahulugan. Bubulong ito, ngunit malalaman mo kung paano tumugon. At ang tugon na yon, kahit tahimik, ay magiging parang, alam kong narito ka dahil lumalampas ako sa alam ko. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ako magpapatuloy.
Sa puntong ito, ang takot ay titigil na maging bilangguan at magiging isang palatandaan. Isang paalala na ikaw ay gumagalaw. Isang senyales na nilalampasan mo ang mga panloob na limitasyon na marami ang hindi magkakaroon ng lakas ng loob na harapin. At ito mismo ang dahilan kung bakit, sa kabilang panig ng kawalang kaginhawaan na iyon, naroroon ang lahat ng nais mong maranasan. Ang utak ay hindi pinapagana ng mga intensyon, pinapagana ito ng pag-uulit. Ito ay isa sa pinakasimple at pinakamakapangyarihang katotohanan na mayroon. At kasabay nito, ito ay isa sa pinakabinabaliwala. Maaari mong hangarin ang kayamanan, maaari kang mangarap ng kalayaan, maaari kang magsulat ng mga layunin sa isang kwaderno, ngunit kung ang paulit-ulit mong ginagawa araw-araw ay takot, kakulangan, pag-aalala, pagsira sa sarili, at maliliit na walang saysay na desisyon, iyon ang itatalaga ng iyong nervous system bilang katotohanan. At ang itinalaga nitong katotohanan, gagawin nito ang lahat upang mapanatili. Isipin mo kasama ko, ilang bagay sa buhay mo ang ginagawa mo ngayon ng otomatiko, nang hindi mo man lang napapansin. Ang pagsisipilyo ng iyong ngipin, pagmamaneho, pag-unlock ng iyong telepono, pagbubukas ng parehong api, pagkonsumo ng parehong uri ng nilalaman, pagtugon sa parehong paraan sa anumang problema sa pananalapi. Hindi ka humihinto upang isipin ang bawat isa sa mga pagkilos na ito. Nangyayari lang sila. At iyan mismo ang nangyayari sa iyong relasyon sa pera. Hindi mo sinasadyang iniisip ang bawat reaksyon, inuulit mo lang ang isang pattern na na-install ilang taon na ang nakalipas. Nang maintindihan ko ito, napagtanto kong walang saysay ang pagsisikap na baguhin ang aking mga resulta habang pinapanatili ang parehong mental na rutina. Gusto kong kumita ng mas marami, ngunit paulit-ulit kong inuulit ang parehong mga kaisipan na hindi ko ito deserve, mahirap, hindi ko alam kung paano. Gusto kong lumago, ngunit paulit-ulit kong ginagawa ang parehong mga gawin ng isang taong nakikita ang sarili na maliit. Nais ko ang kasaganaan, ngunit pinakakain ko ang mga emosyon ng takot at pag-aalala araw-araw. Sinusubukan kong umani ng isang uri ng prutas sa pamamagitan ng pagtatanim ng ibang uri ng buto. Ang utak ay kumikilos na parang matabang lupa na hindi humuhusga sa buto. Hindi nito tinatanong ang sarili. Mabuti ba ito o masama para sa buhay ng taong ito? Kinukuha lamang nito kung ano ang inuulit at ginagawa itong pattern. Kung ulitin mo ang kakulangan, ginagawa nitong normal ang kakulangan. Kung ulitin mo ang kasaganaan, ginagawa nitong normal ang kasaganaan. Kung gugugulin mo ang maghapon sa pagsasabi ng, lahat ay mahal, walang nagtatagumpay, wala akong natitirang pera, nagiging mental na landas iyon. Sa maikling panahon, kahit lumitaw ang isang tunay na pagkakataon, bibigyan mo ito ng interpretasyon sa pamamagitan ng lente ng limitasyon. Tingnan ang isang mataas na antas ng atleta. Hindi sila nagte-training kapag may motibasyon lang o kapag may kompetisyon lang. Inuulit nila. Ang pag-ulit ay bumubuo ng reflex. Ang reflex ay bumubuo ng resulta. Sa pera, pareho lang. Kailangan mong lumikha ng mga reflex ng kasaganaan, hindi lang mga sandali ng pagiging masigla. At hindi ako nagsasalita tungkol sa mga positibong parirala na itinatapon sa hangin, inuulit ng walang emosyon o koneksyon. Nagsasalita ako tungkol sa pagpapalit ng buong mga pattern. Halimbawa, kung ngayon, tuwing may lumilitaw na problema sa pananalapi, ang iyong reflex ay maging desperado, sisihin ang sarili, sabihin na, ganito naman talaga palagi, kailangang masira ang reflex na iyon. Paano? Sa pamamagitan ng sadyang pagpapakilala ng isang bagong paraan upang tumugon sa parehong sitwasyon. Sabihin nating may hindi inaasahang gastos na lumitaw. Sa halip na ulitin ang lumang mental na script, lagi itong nangyayari sa akin, hindi ko na kaya, walang nangyayari, huminto ka at tanungin ang sarili, kung ako na ang financially strong na tao na gusto kong maging, paano ako tutugon dito ngayon? Ang tanong na ito ay simple, ngunit binabago nito ang laro. Dahil pinipilit nito ang iyong isip na sanayin ang isang bagong tugon, isang bagong tindig, isang bagong identidad. Sa simula, ito ay mararamdaman na kakaiba kahit sa pilitan. Ito ay parang pag-aaral sumulat gamit ang iyong kabilang kamay. Magrereklamo ang iyong utak. Gusto nitong bumalik sa lumang reaksyon dahil pamilyar ito. Ngunit kung magpapatuloy ka, kung ulitin mo ang bagong tugon na ito, unti-unti ay magsisimulang maunawaan ng iyong sistema. Kaya ganito na tayo ngayon haharapin ito. At ang dating pinaghihirapan ay magiging natural. Eksakto tulad ng nangyari sa akin nang simulan kong magkaroon ng ibang pananaw sa mga utang at hamon sa pananalapi.
Dati, anumang mas malaking bayarin ay nakagugulo sa akin. Parang patunay na hindi ako handa, na ako ay iresponsable, na maaaring masira ang lahat. Matapos kong simulan ang pagsasanay sa aking isip, bawat hamon ay nagsimulang bigyang kahulugan bilang isang pagsubok sa paglago. Sa halip na, bakit nangyayari ito sa akin? Itatanong ko, ano ang hinihingi ng sitwasyong ito na maging ako? Iba ang tanong. Iba ang mental na pattern. At, bilang resulta, nagsimula ring maging iba ang mga desisyon. Kung, sa mga sandaling iyon, ulitin mo ang lumang salaysay na ang mundo ay hindi patas, na mahirap ang buhay, na ang pera ay problema, iyon ang script na palalakasin ng iyong utak. Ngunit kung, sa parehong mga sandaling iyon, sisimulan mong ulitin sa iyong sarili, natututo akong humarap dito, makakahanap ako ng mas mahusay na paraan, nagiging ako ang isang taong may kakayahang panatilihin ang kasaganaan, naglalagay ka ng mga bagong landas. Ipinapakita ng neuroscience na ang mga neuron na nagsasama-sama ay nagkakakabit-kabit. Ibig sabihin nito, mas pinagtutugma mo ang isang uri ng pag-iisip sa isang partikular na emosyon, mas nagiging matatag ang daanan na iyon. Kung agad mong ikakabit ang anumang paksa sa pananalapi sa pagkabalisa, pagkakasala, at takot, pinapatatag mo ang network na iyon. Kung sisimulan mong ikabit ang pera sa responsibilidad, paglago, oportunidad, at pagkatuto, isang bagong network ang magsisimulang mabuo. Gusto kong isipin mo ngayon kung paano nabubuo ang iyong mga araw sa usapin ng pag-uulit. Gumigising ka ba na nagrereklamo o nagpapasalamat? Pinag-uusapan mo ba ang mga problema o mga posibilidad? Mas gumugugol ka ba ng oras sa pag-isip tungkol sa lahat ng maaaring magkamali o sa lahat ng maaari mong buuin patuloy? Nabubuhay ka ba sa muling pag-alaala ng mga pagkakamali o sa pag-isip kung sino ka maaaring maging? At kaya palagi akong nagpipilit, hindi sapat na gusto mo lang ng ibang resulta, kailangan mong maging isang taong nag-uulit ng ibang pattern. Hindi ang tanong ay ano ang gusto kong magkaroon, ang tanong ay anong bersyon ng aking sarili ang aking isinasagawa araw-araw. Kung patuloy mong isinasabuhay ang pagod, walang tiwala, reaktibong bersyon ng iyong sarili, iyan ang gagawa ng lahat ng iyong mahahalagang desisyon sa pananalapi. Gayunpaman, kung sisimulan mong isagawa, araw-araw, ang isang mas malakas, mas may kamalayan, mas responsable na bersyon, iyan ang sarili na mamumuno kapag lumitaw ang susunod na oportunidad. Sa halip na piliting kontrolin ang hinaharap, simulan mong pagmasdan kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa sa kasalukuyan. Dahil ang totoo, hindi nabubuo ang iyong realidad sa araw na pumasok ang pera sa iyong account, ito ay hinuhubog sa bawat kaisipan, bawat reaksyon, bawat maliit na pagpili na paulit-ulit mong ginagawa na hindi mo na namamalayan. At kapag namalayan mo ito, kapag sinadya mong baguhin ang isang kaisipan, isang salita, isang reaksyon ng paisa-isa, may matutuklasan kang makapangyarihan, hindi ka bihag ng mga nakasanayan mong gawain. Ikaw ang nagpoprograma ng iyong bagong realidad. At ang pagpoprogramang ito ay nangyayari sa pamamagitan ng kung ano ang hinahayaan mong ulitin sa iyong sarili. Mas malapit ka sa iyong susunod na tagumpay kaysa sa inaakala mo. Minsan, sapat na ang isang maliit, halos hindi mahahalata, panloob na pagbabago upang ang mundo sa paligid mo ay magsimulang tumugon sa ganap na ibang paraan. At ang ganitong uri ng pananaw ang siyang nagpapabago sa buong takbo ng buhay. Kung ang nilalamang ito ay nagpukaw ng isang bagay sa iyong kalooban, isang ideya, isang pagninilay, isang kaunting pagkabahala, at isang kislap ng posibilidad, mangyaring ibahagi ang bidyong ito sa isang espesyal na tao na makikinabang din dito. Minsan, isang mensahe lamang ang dumarating sa tamang-tamang pagkakataon na kailangan ito ng isang tao. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito ng pagpapalawak. At inaasahan kong makita ka sa susunod na video.